araw po sa inyong lahat na tagapakinig ng programang ito ng GOB Rosetown at GOB Saskatoon na pinamagatang ang salita ng buhay. Isa pong pribilehiyo ang mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa programang ito gamit ang makabagong teknolohiya ng social media. At ngayong gabi nga po ay ating pag-uusapan ang salita ng Diyos na hango sa aklat ng Mateo sa kapitulo 4 at ang bersikulo'y 4. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay humingi ng gabay sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapakumbabang humihingi ng inyong gabay, O God. Bigyan niyo nga po kami ng sapat na karunungan, sapat na kaalaman, O Lord God, upang mapagbulay-bulayan ang iyong salita ng ayon sa iyong kalooban. Wala po kaming karunungan, kaalaman sa aming sarili, lakas, O God. Ngunit kami po ay aasa at humihingi ng iyong biyaya upang kami ay maliwanagan at maunawaan ang nilalaman ng iyong salita. Salamat po, Diyos, at ikaw po ang aming Ama na nagbibigay ng lahat at nagpapaunawa ng lahat. Gabayan niyo nga po kami sa araw na ito upang mapagbulay-bulay ng salita ng ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sabi sa Mateo verses 4, chapter 4 verses 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito po ang sinagot ni Jesus noong siya'y tinutukso ni Satanas na gawing tinapay ang bato. Dito po sa kwentong ito, sa Book of Matthew, na sa chapter na ito, si Jesus po ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At siya po ay nagutom at dahil sa pag-ayunong ito, siya po ay nanghina. At sinabi nga po ni Mateo dito sa kanyang aklat na ito na sinamantala ito ni Satanas upang tuksuhin. Ngunit sinagot siya ni Jesus ng salita ng Diyos. Sabi kasi ni Satanas dito na gawin niyang tinapay ang bato kung siya ay tunay na anak ng Diyos. Ngunit ito nga po ang sagot ni Jesus. At sinagot niya ito ng hango din sa salita ng Diyos sa Deuteronomy 8, chapter 8 verse 3. Sabi niya rito, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula
sa bibig ng Diyos. Kung mapapansin nyo, ginamit po ni Jesus ang salita ng Diyos bilang panlaban sa panunukso ni Satanas. Kung titignan po ninyo, kayang-kaya naman talagang gawin ni Jesus na tinapay yung bato, dahil nga sa mga sumusunod na mga ginawa ni Jesus sa mga susunod na panahon. Mababasa natin ito sa mga susunod na aklat na nagpapatunay na nagpakain siya ng 5,000 ng 4,000 na katao sa pamamagitan lamang po ng 2 isda at ilang pirasong tinapay. Kaya kung tutuusin, kayang-kaya niyang gawin ito, ngunit hindi po niya ito sinagot, dahil hindi po niya ito ginawa dahil ito po ay isang panunukso ni Satanas upang mahulog si Jesus sa kanyang kamay, mahulog siya sa pagkakasala. So dito po sa ating kapanahunan, sa ating mundong ginagalawan sa kasalukuyang panahon, kahit saan tayo tumungo, saan man tayo naroroon, ay laging nandyan ang kalaban na nag-aabang. Para siyang isang leon na inaabangan yung pagkakataon upang tayo ay kanyang tuksuin, higit lalo sa ating mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Inaabangan niya yung ating kahinaan. Ito yung mga panahon na tayo ay nag-iisa, nalulungkot, dumadaan sa matinding problema. Ito po yung time na siya ay kumikilos na parang leon, gumagapang dahan-dahan, at inaantay niya yung pagkakataon upang tayo ay mahulog sa kanyang bitag. Ito yung mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga maling mga desisyon na nagdudulot ng ating pagkakasala. At kung hindi natin malalaman kung paano natin ito labanan o gapiin, ay mahuhulog tayong tuluyan sa kamay ni Satanas, at ito yung buhay sa kadiliman. Kaya napakahalaga na tayo ay palaging kumain ng salita ng Diyos. Ito po yung naisipahiwatig ng salita ng Diyos patungkol dito sa isinulat ni Mateo, sa aklat ni Mateo sa chapter 4 verse 4. Dahil ito ang pinaka-epektibong sandata laban sa napakaraming tuksong ating kinaharap dito sa mundo. Hindi lamang po tayo dapat mabuhay sa tinapay lamang, kundi kailangan din po natin pakainin ang ating espiritual na buhay ng salita ng Diyos. Dahil ito ang pinaka-epektibong sandata laban sa napakaraming tuksong ating kinaharap dito sa mundo habang tayo po ay naririto. Ang bawat salitang ating kinakain ang siyang magsisilbing gabay at liwanag natin sa mga panahong tayo ay nabibingit sa tukso. Sa panahon tayo ay mahina at dumadaan sa matinding problema. Pagsikapan natin gawin ito sa bawat araw upang siya ay maging patnubay natin sa bawat landas na ating daraanan. Sabi nga sa
awit 119 verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kung dinaraanan, liwanag na tumatanglaw. Totoo nga po na ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ating liwanag upang makapasok tayo sa daan na nais niya. Napakasikip po ng daan patungo sa kanyang kaharian at kukunti lamang ang pwedeng pumasok dito, ang maaari makapasok dito. Yun din po ay sabi sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag lamang tayong umasa sa pagkain upang tayo ay mabuhay. Kailangan din nating kumain ng salita ng Diyos dahil ito ang siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating makinig sa salita ng Diyos at sumunod sa mga utos nito, sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa at ang tinapay ay para lamang sa ating lupang katawan. Kaya nga mga kapatid, huwag sana tayong mabagot o tamarin man lamang sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang gabay sa ating tungo sa buhay na walang hanggan. Lahat po tayo ay may destinasyon sa buhay at ito po ay mayroon tayong free will kung saan natin nanaisin. Kung patuloy ka ba sa daang matuwid, sa daan patungo doon sa masikip, ngunit mayroong nagkaabang na buhay na walang hanggan, o doon sa maluwag, masaya, madali, ngunit magdadala sa iyo sa buhay ng kadiliman. Manatili po tayo sa salita ng Diyos. Manatili po tayong makinig, magbasa at sumunod sa utos nito patungo sa landas ng buhay na walang hanggan. Ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po ay manalangin bilang pasasalamat. Salamat po, Panginoon Hesus. Salamat po, aming Diyos, sa iyong paggabay sa amin sa araw na ito upang mapagbulay-bulayan ang iyong salita, O God. Salamat po. At nandyan lagi ang inyong salita na siyang aming gabay upang makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Turuan mo nga po kaming maging mapagpakumbaba sa bawat araw upang tanggapin at kainin ang iyong salita, O Lord God, na siyang magiging gabay sa amin patungo sa buhay na nais mo para sa amin, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa amin, ang buhay, ang kalakasan, at lahat ng mga mayroon kami ngayon ay tunay nga po na nanggagaling sa inyo. Salamat po sa paggabay sa amin ngayong araw na ito. Patnubayan mo po ang bawat isa at ang lahat na nakikinig ng programang ito. In Jesus' name, Amen. Salamat po at
Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo lagi. Paalam.